1,500,000,000 kilowatt hours ito. So sa laki nito, wala ka namang baterya. Opo. Paano mo pa pananagutan yung sinasabi nila na by 2040, kailangan 50% ng generation mix ay makuha ng ating gobyerno. Para lamang matulungan natin ang climate change. Papainit ng papainit. Wala naman tayong nakalatag na programa. Ito yung sinasabi ko sa DOE. Papel yan, Kong, yung JCC. Napaka-importanting papel nito. Okay. Opo. Ito yung Oversight Committee. Ito ang magmo-monitor ng ano yung sitwasyon ng ating energy industry. Ayun. Ano ang outlook natin? Kaya nga merong oversight kasi importante itong industriyang ito. May kapangyarihan ba yung Kong, yung Oversight Committee na yan, ng JCEC, yung JCEC na ito? Kung paano Opo. ang kapangyarihan ng kuryente. Opo. Ganito ang kapangyarihan nito. Ay huwag talagang sumikat ng masyado yung presyo ng elektrisidad. Ano? Opo. Pangkaraniwan na kasi, kapag medyo bumaba yung load ng kuryente sa anumang kaparaanan, minsan sinasadya na ng mga generating companies yung kukunwari silang magme-maintain, pero unannounced outages ito. Opo, yan, oo. Ang gagawin lamang nila, sa totoo lang, sa maraming pagkakataong nangyayari, para lamang, kasi merong tuntunin, na kapag ka ganon, kumonti yung supply, yung demand mataas, ano? Opo. Pwede silang magbenta sa spot market. Okay. Sasamantalahin nila yung pinakamataas na umiiral na presyo ng kuryente na aabot ng 32 pesos per kilowatt hour. Para palang low of supply and demand pala yan ko, ano? Sinuspindi niya yun. Para ngayon, hindi ngayon makapag-take advantage. Lalong-lalo na yung nananadya na lang. Ayun, Pero sa totoo lang, alam mo, ang pinakamabuting gawin ng ERC, kasi ito, tama rin naman ito. Pero, kumbaga sa naggagamot ka ng sugat, band-aid lang ito eh. Band-aid solution. Alam mo kung bakit? Yung talagang pinakaugat ng problema, yun ang dapat mong ayusin. Bakit nga nagkakawala? Paano yung iba? Deliberately. Kunwari, magme-maintain kami. Hindi pwede yung gano'n. Dapat, patawan mo sila ng talagang kaukulang parusa para wag nilang gawin ito. Kung kailan kailangan ng tao, lalo na ngayon, tag-init, ha? Lalong-lalo na sa panahon ito, doon pa nila ngayon, magkukunwari sila na magkukumpune, magre-repair, magre-rehabilitate. Para lang sa gano'n, makapagbenta sila sa spot market. Nang mataas na presyo. Nang mataas. Isipin mo. Nagpahinga na yung makina. Kumita pa naman. Kumita pa sila. Ito ay masasabi mo talagang tahasang pananamantala sa ating mga consumers. Dapat kung regulator ka, kagaya ng ERC, tingnan mong mabuti lahat ito. Problema ko, parang wala naman silang lakas ng loob na ito ay gawin eh. Mukhang daig-daigan din po sila nung dikta ng merkado eh. Diba? Hindi dikta ng merkado. Ganun ba? Dikta ng oligarko, hindi merkado. Kaya naman nilang anuhin yan eh. Hindi, isang araw gagawa tayo ng isang episode na kung saan ihahayag natin lahat yung mga ito. Kasi itong mga nakalipas na buwan, bago po nagdeklara ng yellow warning, red warning, sa report mismo ng ERC, mga higit kumulang 20 planta sa buong bansa ang hindi talaga nakaschedule at hinihingan na nilang paliwanag, bakit nagbawas ng load? Hanggang doon lang naman ang gagawin nila, hihingi ng paliwanag. Pagkatapos ang gagawin nila, Nelson, papatawan sila ng fine. Multa. Ang multa niya, halimbawa, 5 million pesos lang. Ang kinita naman niya, 50 million pesos. At tuwan-tuwa lang yung pinatawan mo ng 5 million. Ganun mo ba? Ganun yun. Tumubo pa pala siya, no? So itong order na to, sakup nung kapag halimbawa yung NGCP naglatag ng yellow alert. O kaya red alert. Ito naman Luzon, Visayas, Mindanao. Region lang. Hindi Mindanao, hindi kasali dahil walang dyan eh. Hindi nagre-red dyan kasi okay ang supply dyan ngayon eh. Ang sinasabi ko, kailangan yung pinakadulo pinakapunot dulo at pinakaugat ng problema na yan, yun ang i-address ninyo. Ayun, Di ba? Nagko-concentrate tayo kunwari. Tama naman na dapat i-address natin ang climate change. Alam naman ni Nelson yan eh.
yung avatar niya palaging nagsasalita ng tungkol sa climate change. Paano ngayon ang programa ng gobyerno para lang makatulong tayo sa pag-address ng climate change? Kung pag-uusapan ay yung paggamit natin ng panggatong para sa ating elektrisidad. Opo. Ang sabi ng ating gobyerno sa programa, maganda naman ang programa, kinakailangan kanya mas palutangin natin, mas paramihin natin yung renewable sources of energy. Opo. Para sa ganon, yung ating traditional na mga panggatong katulad ng coal at saka ng diesel, ito yung mga fossil fuel. Fossil, opo. Ito kasi yung nagbibigay ng pag-init ng ating daigdig. Tama naman yun eh. Sabi nila by 2030, ibig sabihin 6 na taon mula ngayon, yung participation ng renewable sources of energy dapat at least 35% na sa generation mix. Doon tayo concentrated. Tama siguro yun eh. And by 2040 kanya, mga kalahati ng generation mix manggagaling na sa renewable energy. Renewable energy na. Tama din yun. Kung talagang masusustain natin. Ang problema, ito yung problema. Opo, ano yan? Ang pinaka palaging iniisip nila na renewable source yung wind at saka yung solar. Yung dalawa na yon. Pero ito yung pinaka-intermittent na sources ng Intermittent po ba ito? Medyo... ikaw naman. Kaya ka lang naman nakakakuha ng solar energy kapag yung araw ay nakasinag. Opo. While the sun is shining, opo, the solar energy operates. And while the wind is blowing, the wind energy applies. Opo. Umiikot na yung pinaka-ventilador nila, malalaki. Paano yun? Bakit hindi natin tamasa, lalo na ngayon, tag-init? Sana ngayon nai-store natin ito. Ano ang kailangan mo ngayon? Dahil intermittent, baterya. Yung pinaka-power station wala namang ginagawang programa tungkol sa development and deployment ng battery system. Opo. Ito yung tinatawag na BESS. Ito yung BESS. BEST. Ganun ba yan? BESS. BESS. Battery Energy Storage System. Okay. Para sa ganun, nai-store natin yung enerhiya. Opo, tama naman. Di ba? Pag gabi, wala nang araw eh. Dapat continuous. Pero meron kang ano. Dapat tayo ay namuhunan dito. Dapat nag-invest tayo dito. Kagaya ng ginagawa ng China. Ito yung ginagawa ng Amerika. Yan ang ginagawa ng European Union, ng South Korea at saka ng Japan. At iba't ibang developing countries sa Africa. Nako. Bakit tayo walang nakalatag? Kasi mukhang ang balita ko dyan ko, nauubos ata yung ating nickel at saka yung black sand na pangunahing sangkap ng baterya. Ina-abroad nata natin eh. Dinadala na natin sa ibayong dagat eh. Kaya wala ito naiwanan sa atin. Palagi mo to, kasi nga wala nga tayong programa eh. Pero kung mayroong programa, edi sana, naipapaktor natin yung mga bagay na ito. Sa mga kapatid, bago natin gamitin doon, dito muna sa atin. Opo. Yun lang cool eh. Hindi meron tayo sa Semirara. Yung Semirara, nandiyan yata sa may panig ng Panay Island yan. Di ba? Opo, sa pagitan ng Panay. Saan ka naman nakakita? Ewan ko kung si Nelson nakakita na nito. Tayo'y nag-iimporta ng coal sa Indonesia at sa Australia. Si Mirara ang pinakamayaman. Dahil nga dun sa coal. Ibalik natin sa konteksto. Opo, yun. Kung merong programa tungkol halimbawa sa development and production and deployment of battery system, lahat ng mapoproduce natin, itututok natin dito. Ayun nga. Kung paano kailangan natin ng coal, kaya lang naman natin nabanggit yung Semirara, sapagkat ina-export natin. Opo. Ngayon, nung tinanong ko si Secretary Lotilla, nung siya'y kinoconfirm namin. Kasi po kanya yung calorific value nung ating pong Semirara, hindi po ganun kataas. Hindi totoo yun eh. Ganun ho. Meron akong nakausap na gumagawa ng kuryente. Opo. Nahuli lang ako, Kong eh. Sabi niya. Kasi sabi niya, naibulong ko sana sa'yo. Opo. Sige po, kahit na low quality, pipirma po ako ng kontrata ngayon din. Lahat po ng may po-produce na coal sa Semirara, bibiling ko po. Sabi nung gumagawa ng kuryente? Sabi nung gumagawa ng kuryente na, pasabi muna yung pangalan. Nagbigay pa siya ng presyo eh. Okay. Yan ang gagawing battery.
Hindi, yung coal kasi muna. kasi nga yung sinasabi ko, Luminimina, parang yung walang malinaw na programa. Meron tayong coal na panggamit natin para sa base load natin. Bakit tayo nag-i-import? Meron tayo. Ayun nga. O kaya pinag-uusapan natin ang baterya dahil mas kailangan, essential ito, para lang mapanagutan mo yung generation mix na iniisip mo na mangyayari sa kinabukasan. Ayun. Kung dadagdagan So, ko pa, paano natin ilalagay sa 50% kung wala kang anong infrastructure, wala kang battery? dadagdagan ko pa yan, Kong, ha? Kasi nakita ko rito, ang mga bansang nagde-develop ng battery energy storage system, may inggit ka dyan, Ang liliit ng ibang bansa dito, Barbados, Belize, Egypt, Ghana, India, Kenya, Malawi, Mauritania, Kaya nga sinasabi ko, developing countries in Africa. Yun nga, Nigeria, Togo. Oh. Dito sa atin, Vietnam, sumali na at yung Indonesia ay may interest na rin sumali sa consortium. So, bali ba, pumasok ba Pilipinas? Hindi. At saka, mapapanagutan lang natin Ganun ba? yung ating kagustuhang makatulong sa pagsasaayos ng climate change na yan. Kung may tatag natin lahat ito. Sapagkat ang kakailanganin mo na gigawatts Opo. na may storage capacity para lang makatulong ka doon sa climate change. 1,500 gigawatts 1,500 gigawatts. Opo. na magmumula sa renewable. Okay. Yun ang kailangan mo. Paano mo may pupundar yung ganung karaming gigawatts kung wala kang ang baterya? Wala kang storage ka pa. Kasi kinakailangan sa 1,500 gigawatts, 1,200 nun ang dapat na dumaan sa baterya. Isusupply ng baterya. Okay, opo. Alam mo ba kung magkano yung 1,500 gigawatts, Nelson? Magkano Alam po mo inabot? kung ilang kilowatts yun? Ilang kilowatt hours? Opo. Ha? Ang isang gigawatts, ilang kilowatts ba ang ano? Ilan? I-compute mo nga dyan sa ating ano. Yung 1,500 gigawatts, Oo. 1,500,000,000 kilowatt hours ito. So sa laki nito, wala ka namang baterya. Opo. Paano mo papananagutan yung sinasabi nila na by 2040, kailangan 50% ng generation mix ay makuha ng ating gobyerno. Para lamang matulungan natin ang climate change. Papainit ng papainit. Wala naman tayong nakalatag na programa. Ito yung sinasabi ko sa DOE. Wala naman akong, hindi ko naman kino-question. Wala pa tayo sa quality. Ang pinag-uusapan yung prinsipyo na para lang maipundar mo itong pangangailangan ng kinabukasan. At makatulong ka sa climate change. At the same time, maintaining a sufficient level of electric supply. Opo. Tama naman sana. Kaya lang, wala tayong nakikita na programa kung paano yung mga pasilidad para ito ay ma-achieve natin. Wala. So meron na pala tayong roadmap, Kong, by 2040, dapat yung ating renewable energy, gano'n na kadami dapat ang ating na Iyan ang nakasulat sa ating Philippine Energy Development. Okay. Na palagi nilang sinasubmit sa Kongreso every year. Paano kang maniniwala na halimbawa ma-attain natin yung ganong klaseng kapasidad? Wala nga tayong baterya. Sana man lang kung nakita natin nakatatag ngayon, gumagawa pala sila ng baterya. May production facility na pala tayo ng baterya. At meron na ring mga timeline kung kani-kanino i-deploy ito. Kasi kung wala kang baterya, masasayang lang lahat ang ina-harness mong solar. Kamu nga ngayon, napakainit. Dapat putong ano ngayon, kitang-kita ngayon sa solar. O di sana na-store mo sa magitan ng baterya mo. Kung bakit yung mga ibang bansa, na kamukha na sinasabi ni Nelson, ay nakagawa na. Mga bansang mas nakahihigit naman tayo. Bakit tayo wala? Pagkatapos sasabihin nila na bumababa na yung cost ng... Dati kasi, nang nagsimula itong technology ito, mataas talaga yung cost ng battery. Pero ngayon, over the last 15 years, bumaba ito, sabi nila, ng 90%. Isipin mo? So, bakit hindi tayo magmadali? Bakit hindi natin i-take advantage kung talagang kailangan nating tumulong at kailangan naman talaga sapagkat nakikita na natin ang epekto ng climate change. Palagi na lang natin sinasabi climate change.
para makatulong tayo doon sa target na ma-reduce yung sinasabi nilang global warming Opo. doon sa 1.5 degrees above pre-industrial level, ito kakailanganin mong Ito ang baterya sagot na pala, makapag-i-store, makapag-susupply ng 1,200 gigawatts. Oho. Paano mangyayari ito kung wala kang baterya? Nako. So kapag sinasabi, oh, tutulong po tayo sa climate change, Oho. sabi ng Amerikano, baloney. Wala. Paano kung maniniwala? Eh, wala. O, yun na nga. Di ba? Ito pala ko, Committee on Energy, new session started July 25, 2022. Ang chairman, Rapi Tulpo. Yun pala. O, ang ano chairman. itatanong ni Nelson ngayon? Oo. Hindi ba dapat magsimula sa committee na yan? Yun, dapat yun pala ang pagtatrabaho yan. Baka hindi mo alam na kapag ka ikaw ay chairman, Opo. ito nakasulat sa batas ito. Ha? Basahin mo yung Republic Act 9136. Ito yung EPIRA. Opo. Ipiralo. Yes. Alam mo yung EPIRA, di ba? Yes po, Ito yung oo. EPIRA law na ginawa noong 2001 ata. Opo. Na- 20 taon na po mahigit ito. Oo. Kapag ikaw ay chairman ng Energy Committee ng Senado, automatic ka na chairman din ng tinatawag nilang Joint Congressional Energy Commission. Ito yung JCEC. Ano naman po papel niyan, Kong? Yung JCC? Aba, napaka-importanting papel nito. Ah, okay. Opo. Ito yung Oversight Committee. Oho. Ito ang magmo-monitor ng ano yung sitwasyon ng ating energy industry. Ayun. Ano ang outlook natin? Kaya nga merong oversight kasi importante itong industriyang ito. May kapangyarihan ba yung Kong? Yung oversight committee na yan, ng JCEC, yung JCEC na ito? Kung paano Opo. ang kapangyarihan ng kuryente, Opo. ganito ang kapangyarihan nito. At nagkataon Tingnan mo yung education, Jen. Opo. Yung education, nakapagpalabas sila ng isang isang makapal na libro. Analysis ng estado ng ating o quality ng ating educational system sapagkat meron din silang Education Commission. Ah, Katulad tama din naman. nito. Yes po, oo. Oversight Committee on Education. Oho. Ito, napakalaking responsibility dyan. Ikaw pala yung chairman ng GCAC. Oho. Kinakailangan panagutan mo ito. Bilang chairman, sabi nyo nga, napakahalaga na papel yan. Pangalawa, makapangyarihan din pala ito, Kong. Oo, Talagang may sasakatuparan yung plano ng ating gobyerno. Hindi lamang yung basta makapagbigay ka ng isang matatag at maayos na supply ng kuryente. Papanagutin mo rin sila doon sa requirement ng batas na idulot mo yung kuryente na yan Opo. sa abot kayang halaga sapagkat nakasulat yan letra por letra dyan sa Declaration of Policy ng batas na yan. Affordable Opo. price of electric power. Abot kayang So pananagutan. Napaka-importanting committee. Opo. Napaka-importanting Joint Congressional Energy Commission. Napakalaki pala ng papel nito, Kong. No? Pati paglaban sa climate change, at sa kasapatan ng kuryente. Bakit walang nagtatanong sa kanya tungkol dito? Parang wala naglalakas loob, Kong. Ano? Parang ang itinatanong yung pag-aaway ng pamilya. Parang ang tinatanong mga sigalutan na ang dapat sanang mag-ayos niyan ay yung mga nakatalatag na mekanismo ng ating pamahalaan. Ang problema ata dito, Kong at Nelson, walang ganong interest kapag tinalakay natin. Technical kasi yung tinatalakay natin, Kong, may kinalaman sa kuryente, pero yung away na may mag-asawa, kapitbahay, at saka yung kung ano-ano, yun po kasi ang laging viral. Naililigaw nga sila doon Pero kung tutuusin, gaano po ba kahalaga ang kuryente sa ating buhay? Mas mahalaga pa po yan sa away ng mag-asawa. Lalong-lalo na po sa panahong ito. Ay, totoo. Imaginein mo nga ang isang pagkakataon, Nelson. Kunyari, isang gabi, bago ka matulog, biglang nawala yung kuryente. Naku po! Yung aandap-andap na electric fan mo na ginagamit ng pangmalagyan, hindi mo ngayon mapapatakbo. At sinabi na ngayon ng distribution utility, magba-brownout po kayo ng 4 na araw, 4 na oras mula ngayon. Ano ngayon nasasapitin mo at ng pamilya mo? Naku. Sa init ng panahon ngayon. Sa kabuuan na po ng bansa. Pwede ba natin pilipitin ng konti? Sige po. Kayo pa. Basta kayo na sa... Oo. Kailangan bang seryosohin? Ayan, ganun. Hindi mo. Ayun, oo. Kailangan na bang seryosohin ang problemang hinaharap natin sa kuryente?
Kasi ito, wala nang ano ito eh. Wala nang kapupuntahan yung kung pag-uusapan yung pagsikat ng presyo eh. Totoo po. Kasi Seryoso na presyo. kagaya ng pinag-uusapan natin, kailangan na bang seryosohin ito? Opo. Kasi puro band-aid ang nangyayari. Ang seryoso dyan, Kong, seryoso, ang supply ng kuryente kulang, seryoso din ang taas ng kuryente. Doon lang po ako lang nakikita seryoso ang sitwasyon ngayon. Kasi kung minsan, maaaring, okay, may supply. Opo. Bagamat paminsan-minsan natatakot ka sapagkat merong yellow alert, merong red alert. Ibig sabihin, hindi stable ang supply. Pagkatapos, ito yung sinasabi ko sa iyo, yung kinapupuntahan ng programa, wala akong makitang malinaw. Kaya yung ating paglaban sa climate change, hindi rin ako naniniwala na katutulong tayo. Sapagkat kahit na tayo pumunta ng renewable, hindi mo may encourage sapagkat intermittent nga ito eh. Kung wala kang baterya, hindi mo maayos yung variability o pagiging intermittent in nature ng solar at saka ng wind. Opo. Kayo, ano ba, tatakbo ba talaga ako? Hindi. Ano? Pero gusto ko na lumagpas doon ko. Pwede ba pag tumakbo kayo na halimbawa nandun na kayo sa Senado, kunin niyo yung Committee on Energy, Senate Committee on Energy, Kong? Kung meron tayong pagkakataon, bakit naman hindi? Kasi nga, ang kagustuhan nga natin, makatulong tayo talaga. Opo. Yung talagang pagtulong. Kasi inaakala ko, ang pinakamalaking problema, dalawa sa mga utilities natin, kuryente at yung tubig. Opo. Kanina binabanggit ko na marami akong nakausap ng mga local officials. Ang talagang inireklamo, ang iniluluha ng dugo, sapagkat kitang-kita nila, yung serbisyo ng tubig, magmula ng yung kanilang mga water districts, ay nakipag-joint venture sa mga water private providers. Nako. Na kapag tinitingnan mo yung terms of reference ng kanilang mga MOA, yung mga ka-joint ventures nila, mandatorily, ay tutulong magbigay ng kapital para ma-rehabilitate yung mga pasilidad. Yun ang Walang pangunang nangyaring layunin. ganon. Tama po kayo, Kong. Ang sinasabi nila ngayon at napatutunayan, sapagkat ako mismo'y biktima rito. Nako, opo. Alam mo naman, taga-Tarlac ako eh. Opo. Kung bakit yung... Paniki water district yung dati kong alam na kahit papano naman ay tumutulo yung aming poset. May supply pa naman, oh. Maganda naman ang tulo niya. Bigla na lang ako na mga isang araw na umuwi ko. Bakit ka ako? Nasaan ang tubig? Pinutulan ba tayo ng tubig? Opo. Sabi nung kapatid kong kuya, sabi niya, maya-maya po ng konti, kanya, mga alas 10 kanya tutulo rin yan. Teka mo na, nirarasyon na ba yung tubig natin? Rotational na. Hindi, simula kanya ika nang makipag-joint venture yung ating Water district. Ganito na yung nangyari. Nung tumulo, sabi ko, hindi naman tubig, kape ang tumutulo. Nako po. Ngayon, ang nirereklamo ngayon, nung nakausap kong mga local officials, nagkakasakit ang mga tao. Ay, siyempre po, maganoon talaga mangyayari. Sabi nung isa, kahit naman po gaano yung pondo namin sa katutulong namin sa mga may sakit naming mga mamamayan. Ang pinanggagalingan po ng sakit, ito pong iniinom nilang gripo tubig. nila, opo. Pwede po ba nyo kanyang pasadahan ito para mapag-usapan po at ma-examine natin bakit ganito po ang nangyayari? Ako, Kong, may hinala ako. Nakabili. Ang naka-joint venture ng water district niya, Prime Water. Hindi ko pa alam. Titignan pa natin. Malamang 99.9% Kong, Prime Water yan. Basta medyo nasiphayo ako sapagkat hindi naman dating ganon. At saka isa pa, hindi na nga naging maganda yung serbisyo. Sabi ko nga sa'yo, parang ihi na lang, sanggulang lumalabas. Kape. Pagkatapos mas mataas pa yung presyo. Ay, naku, napakamahal po. Hindi naman natatama ako itong nangyayaring ito. Isang araw, pagsisikapan nating araling mabuti ito. Tama rin naman yun din. Opo. Tama rin naman. Pero sinasabi ko, siya bilang isang chairman, sapagkat pinag-uusapan nga natin yung kanyang public service program na pinag-uusapan nga natin 2 linggo na yung nakararaan. Opo. So, naililinya lamang natin sapagkat bakit yun hindi na pagtutuunan ng pansin. Okay. Kasi napaka-importante ng posisyon. Ikaw ay chairman ng isang napaka-importanting komite na kung tawagin ay Energy Committee ng Senado. Opo. Nagkataon pa sapagkat hinihingi ng batas na kapag ikaw ang chairman ng Senate Energy Committee, automatic, ikaw ang chairman ng JCEC. Ito rin ang isang napaka-importanting
Oversight Committee na siyang tumututok ano ang estado, anong status, anong pagkukulang, anong dapat gawin, anong dapat irekomenda kung ang pag-uusapan ay yung problema na nauukol sa supply at sa presyo ng elektrisidad sa ating bansa. Hindi ba napakalaking responsibilidad dito para hindi pagkukulan ng pansin? Opo. Nailalatag lang natin, naikukunek lang natin sapagkat yung kung yung mga maliliit na problema na pwede naman barangay na lang ang magano, yun ang kanilang binobroadcast. Bakit hindi unahin? Oo. Lalong-lalo na ngayong naharap ang bansa sa isang napakalaking krisis. Opo. Kaugnay na nitong El Nino na ito. Baka ang sabihin kasi Kong, hindi diyan kasi sa problema, meron naman tayong Department of Energy na aasikaso, makapangyarihan niya, ARC, NEA, kung Pwede mo ano-ano nga silang ipatawag kasi nga ikaw ang chairman eh. Opo. Kasi kung anong tanong mo kanina? Kung ako ang nandun? Kung kayo halimbawa, nasa Senado na kayo, Kung kayo ang chairman ng Senate Committee, kung halimbawa, ano bang dapat gawin? kung halimbawa Anong ako, gagawin ninyo? siguro 1 week pa lang, pinatawag ko na lahat yan eh. Oho. Umupo kayo rito, pag-usapan natin ito. Okay. Number 1, ibaba natin ang presyo ng kuryente sapagkat ito ang sinasabi ng ating mga batas. O pag tinanong mo, tama ba na sinasabi ng batas, kinakailangan nating iabot ang kuryente sa ating mga mamamayan sa abot kayang halaga? Sinabi ba? Ang sagot nila, opo. Opo. Kailan ba ginawa itong batas na to? Kailan? Alam nila eh. Opo. 2001 po. Opo. Ipira Ano na ba tayo ngayon? 23 years ago. Oho. O sa mga tuwid, 23 taon na ang nakararaan, Nako. patuloy at patuloy pa rin natin na nilalabag ang batas na ito sa paraan Opo. na hindi abot kaya ang presyo ng kuryente. Oho. Tama ba ako? Hindi. Tama. Kailangan bago sila magsiuwi, sagutin nyo ito. Opo. Hindi ko kayo pauuwiin at hindi kayo makakauwi man sa inyo hanggat hindi nyo ako binibigyan ng tamang kasagutan Nako. upang sa ganun ay itong objective ng batas na to ma-implement natin. Oho. O hindi ba dapat ganun? Parang napakadali namang ipatawag at itanong yung tanong ninyo. O tinanong ba nila? Ayun nga, nagtataka nga. Ginawa ba nila? Bakit nga kaya hindi? Baka naman kung meron sinabi, tapos yung katiyakan ng mga sinabing plano, hindi din nila alam kung totoo nga ba't pwede nga ba talaga isa katuparan. Pwede sa katuparan. Mangangailangan ka lang ng reforma kasi. Yun. So manggagaling sa Department of Energy, manggagaling sa ERC, manggagaling sa lahat ng mga may kinalaman, mga stakeholders ng ating industriya ng energy. Oho. Sapagkat napakarami ko sasabihin sa kanila, ay mumulat natin ang kanilang mga mata sapagkat alam nila ang problema, nagbubulag-bulagan sila. Ayun, oho. Yun lang computation kung yung pagsingil ng kuryente, ano ba talagang batayan? Paano talaga kinukompute yan? Laking problema niyan eh. Kaya nga, hindi sila sa haba ng isyong pag-uusapan namin. Baka 2 linggo na, hindi pa kayo makakauwi. Sapagkat ang usapan, walang uuwi hanggat hindi natin naayos ang problemang ito. Di ba dapat ganun? Yun na nga po. Binigyan ka ng mandato ng tao, binigyan ka niya ng kapangyarihan eh. Hindi, mas malaki. Bakit sa Congress, member ka rin ng mababang kapulungan, di mo gawin? Bakit ako ba ang chairman ng Energy Committee? Gawin mo akong chairman. Yun na nga. Pero mas maganda kung chairman ka ng Senado. Di ba Leo, pagkano maging senador? Kung idagdag ko sa punto na yan, Kong, ito totoo, ang balita natin ngayon, inaayos na po ng Department of Energy na mapalitan ang mga bumigay na planta ng kuryente dahil sa tindi ng init. Katuwang po yung mga power plant operators na kalatag ng kanilang hakbangin. Yan ang band-aid na naman. Yun na nga po, Kong. Sabi ko sa'yo, band-aid. Idadagdag ko nga sa punto na yan, Kong. Kung ito ba ay talagang, ito ay, nabanggit na, band-aid solution pala ito. Gawin natin, maski na sa imagination lang, dalhin mo ako sa Senado, Nelson. Okay. Halimbawa, ipatatawag natin silang lahat. Mga kaibigan, sinasabi ko na sa inyo, hindi kayo makakauwi. Hanggat hindi nyo pinapanagutan ang pinag-uusapan natin sa umagang ito. Alam na ninyo ang usapan natin. Maglista na kayo at pirmahan tayo rito. Halimbawa lang yan, Kong, sa Senado kayo. Pirmahan tayo rito. Walang ikutan dito sapagkat hindi nyo ako mapapaikutan. Hindi ko sinasabing alam ko ito.
Ngunit meron din akong alam dito, kaya wag tayong magpaikot-ikot. Ganun dapat eh. Opo. Alam mo, ito, usapang na ito, wala na kasi yung frustration natin kasi, ito'y walang pangmamaliit o walang pakikipagkumpara. Kailangan kasing gawin natin ito eh. Tama. Kailangan gawin talaga, lalo na sa panahong ito. Kuryente at ang tubig at saka yung pagmahal ng pangunahing pagkain ng ating mga mamamayan. Ito ang pinaka-importante na hinaharap natin ngayon. Oho. Bagay, sabi niyo nga ako, gawa na pala yung 2040, plans na kung tawagin natin ay Philippine Electric, di ba? Kasi sabi, susundan mo na lang yon. Ang tanong doon, kung paano mo siya sa katuparan, pagdating ng pesa. Meron tayong nakasulat. Oho. Parang ang 10 Commandments yun eh. Oho. Napakaganda ng pagkakagawa. Yun na po yun, susundan talaga. Wala ka nang hahanapin pa pagka pinag-uusapan yung pagkakadrawing ng ating Philippine Energy Development Plan. Yun, Philippine Energy Development Plan. Hanggang 2040 yan eh. Mapapasusmar Yosef ka din. Pero kapag ka sinabi mo, paano natin gagawin? Ito ang problema. Kaya nga yung oversight na JCEC na yon ay napaka-importante. Yung batas na ginawa, napakaganda. Ngunit kung paano ipatutupad yan, yun ang pinaka-problema. Kung solar, baterya pala ng solar, magkakaproblema na tayo, di... Paano natin susulbahin yun? Tapos na ba tayo? Babasa po kami ng mga reaction ko. Sabi ng ating caller, may kinalaman sa ating Vox Populi, ha? Dapat seryosohin na yan. Hil de Leon. Sa Facebook naman po tayo, yes po, let's take it seriously. Open now, BNPP, Efren Constantino. Ayun, yung Bataan Nuclear Power Plant ka pala, controversial issue din yan, no? Alam mo, controversial, pero kinakailangan mong harapin. Sabi ko nga sa iyo, yung solar at saka wind at iba pang mga renewable sources of energy, yung variability nila ang problema. Nakabukas ang pinakamalaking ilaw sa daigdig, yung kung tawagin natin ay araw. Opo. Biglang dumaan yung ulap. Opo. Mapapatid yung ano mo eh. Ganun ka-intermittent yun. Kaya mapapakinabangan mo yung wind energy. Habang bumubuga ng hangin. While the wind is blowing, sabi nga nila, you have wind energy. Yes. While the sun is shining, you have solar energy. Yes. Paano ngayon kapag wala na pagkagabi na? Yun ang sinasabi natin. Samantala sa Pilipinas, wind at saka solar, wala kayong problema kasi... Kaya hindi rin mayalis na kailangan mo pa rin yung conventional plants. Yan, Sapagkat meron kayong tinatawag na base load. Yung base load, ito yung panahon sa loob ng isang araw na dito ginagamit talaga yung kuryente. Sinasabi ko pa nga sa kanila noon eh. Hindi mo pwede pagka yung base load na yon, doon lang ang base, kako, doon lang ang base nung pagbayad natin ng kuryente. Sapagkat pangkaraniwan, doon nakatutok eh. Hindi yung peak, hindi. Minsan yung kinukuha nila yung pinakamataas eh. Ganun pala. Kaya kapag nagkaharap-harap kami ng Meralco, pag-uusapan namin yan eh.